Okay, doubtful debt or doubtful accounts. So, ito yung ina-anticipate ng mga companies o ng kanilang mga accountants, nung kanilang mga account managers, yung kanilang certified public accountants o yung kanilang ah, chief finance officer. Ito yung mga uncollectables nila. Ina-anticipate nilang hindi makokolekta. Ito yung mga accounts na hawak, ito yung mga kliyente nila na halos wala silang kikitain. So, ina-anticipate na nila yung mga doubtful debt, no? Yung doubtful debt is ina-anticipate pa lang. Kapag hindi na talaga nag-work yung account, yun ang tinatawag na bad debt. O yung tinatawag nilang doubtful accounts. Yung doubtful debt at saka doubtful accounts, iisa lang yan. So, ibig sabihin, sa business, ina-anticipate mo na rin kung ano yung kung sino sa mga kliyente mo yung nakakakolekta ka at yung hindi ka makakakolekta. So, ganun ka tindi sa accounting. Dapat ina-anticipate na pala nila kung kikita sila o hindi. At kaya din nauso yung exit strategy. Kasi kung hindi na mag-work, aalis sila. Di ba? So, yun. Yun yung bago nating natutunan. Accounting vlog. Siyempre, dahil tayo ay may masteral ng business management o business administration, kailangan ay papaliwanag natin yan. At yan, hindi lang sa kalakalan o sa negosyo yan. Yan din sa buhay, applicable. Kung tayo kung alam na natin na mali o alam na natin hindi uubra, hindi na natin dapat puntahan. Kasi masusubukan mo naman pero kailangan subukan mo muna para ma-verify mo. Hindi mo siya masusubukan by just isip. Kailangan may gawin ka para ma-test kung doubtful ba siya talaga. Kung hindi ka na kumikita, yung percentage laging mababa, so ano pang inaantay mo dyan? Di ba? So, yun lang po.